So what's up? Kamusta? Ayos pa tayo dyan. So ngayong taon na to, ngayong 2024, nakita na natin yung kulay pula ng Smash FI ng Suzuki. Sulit nga ba itong motorcycle na to? Sabi nila ito daw yung Suzuki address na ginawa lang Smash para mas mabenta. Totoo ba? Umpisahan na natin yung vlog. Let's go. Ayos na ayos yan. Moving silent, feel the violence, the excitement. I know the assignment. I'm taking over. I'm sick of mediocre. I'll be the closer. I got a different motor. I got a mission to win it, some ammunition to get it. Don't need permission to finish. Got an addiction that's gripping. Got some convictions I'm living. Once I'm committed, I'm in it. Got Para sa kanyang price, masasabi ko na yung dating carb type, matipid na siya. Talagang matipid na kahit carb type pa lang. Pero mapagpipilian nyo pa rin naman yung carb type na Smash. Then, itong FI, talagang masasabi natin na sobrang pinatipid na ni Suzuki. Okay? So, sa price niya, para sa akin, sulit siya. Kung hindi ka naman maselan sa forma, kung hindi ka naghahanap ng sobrang forma. Pero ito kasi talaga, maganda rin siya eh. Maangas din, lalo na yung harapan niya eh. Meron lang ako mga gustong improvement para sa motorcycle na to. Pero para sa akin, kung pang short ride, long ride, pwede na tong isang to. finished. Got an addiction that's gripping. Got some convictions I'm living. Once I'm committed, I'm in it. Got a prediction I'm winning. They the pure bloods, I'm the hybrid. They hate change, so they try to push and fight it. I stay steady, yeah, I've always been defiant. Up against the beast, yeah, I'm up against a giant. But now I'm gunning for their heads, and I will die with no regrets. This season come to an end. I'm seeing all red, and now the king is dead. So yun na nga, nakita natin yung specification niya, sulit yon para sa akin. Pero umpisahan natin dito sa headlight. Sana dito sa headlight na to, magkaroon sila ng LED at paangasin pa nila etong front na to. Kasi meron pa tong iaangas eh. So sana mag-ano tayo rito na LED na siya. Kasi karamihan ngayon is puro naka-LED na halos lahat. Lalo sa price range niya, konti na lang, 'di ba? Design para dito sa front. Dito pa lang maangas na yung itsura eh. Dito ako nagagandahan. So tiningnan ko yung last time na video natin dun sa Suzuki address ba yon? Basta yun na may pagkakahalin tulad nga naman. Parehas pero meron silang konting pagkakaiba. No, may improvement para dito sa motorcycle na to. So gusto ko yung pagka-black dito. Dito yung kanyang signal light na bulb type pa rin naman yan. Gusto ko yung itsura nung kanyang decals. Meron tayong decals dito. May Suzuki dito. May decals. Dito sa likod, yung decals niya. And then yung Smash na FI na pangalan. Sa front fender niya, na flexible. Gusto ko yung pagka-flexible na ito. Yung kanyang telescopic fork. Naka-drum brake tayo dito. Naka-wide spoke tayo rito. So nga pala, meron silang mugs type para dito. Sa kanyang size ng gulong is 70-90 by 17. Ayan. So mahaba yung ating fender dito, no, yung extension niya. Tsaka sobrang flexible na ito. Naka-air cooled pa rin yung isang to dahil 113cc. Okay na yun. Hindi naman kailangan na naka-liquid cooled tong isang to. Yan, yung forma dito, kita niyo yung forma diyan. Angas, 'di ba? Gusto ko yung mukha dito eh. Yan. So wala pa rin tayo rito side pocket pero sana magkaroon. Tapos USB port. 'Di ba? Suzuki, ano ba? Pero maganda yung design dito nung kanyang ignition. Meron din tayong shutter lock din dito. And yung improvement para dito sa kanyang panel gauge na colored naman siya. Pero dito is sana meron din tayo ritong fully digital. Mas angat yun para sa akin. Pero yun, sporty siyang tingnan dito eh. Yung bagong panel gauge ng Smash. Ayan. Diba, meron tayo dito speedometer, odometer, neutral, tsaka 1 to 4. Yung kanyang gear position. Yung signal light natin dito is isang blink lang. Meron tayong engine check pag naka high beam. And then dito naman sa taas yung ating fuel gauge. Sa mga switches niya, same pa rin naman dun sa carb type. Pero ito naka-automatic on yung ating ilaw. Meron tayong electric starter dito. Dito sa side, high and low. Signal light. Wala siyang built-in hazard. Tapos busina. Sa grip niya, makapit talaga yung grip ni Suzuki. Sa levers, ito medyo payat lang to. Yan, pero smooth lang din siya pag pinipiga.
Okay? Yung upuan, malambot din tsaka makapal. Ayan. Sobrang kapal niyan. Tapos di natin ma-open kasi nandun sa loob yung susi. Pero meron siyang compartment. Yung body design dito, gusto ko yung style dito eh. Kita nyo itong mga maliliit na details na to. Tapos meron siyang open part dito. Yan, ma-appreciate mo yung mga design. And dito sa sa foot pegs niya, hindi siya napi-flip. Meron siyang combination ng rubber and metal. Meron tayong bracket dito para hindi tayo mapaso dito sa ating makina. Sa kanyang rear brake pedal, smooth lang din. Pero may tumatama dun sa ilalim. So sana is meron tayo ritong goma para support man lang, para hindi siya yung tumutunog. Kasi pag umaandar na yan, is kapag may vibration, meron tayong maririnig na kalansing. Yan. So, yun lang naman yung concern ko dito. Kickstart, meron din tayo rito. Tsaka maganda rin yung finish dito. And, pillion para sa angkas. Maganda rin yung design. Maganda yung paint job para dito. And, swing arm. Naka dual shock tayo dito sa likod. Hindi siya adjustable. Naka drum brake tayo rito sa likod. Ayan, naka wide spoke din tayo rito. So, ang size dito sa likod ay 80 by 90 by 70. Gusto ko yung design ng kanyang muffler. Pati yung cover na to, gusto ko yung design niya. And dito sa likod, meron tayong fender. Flexible din yan. Parang sobrang nipis na ng mga plastic na ginagamit nila ngayon. Grab bar, para tayo dito ang Batman style. Yung kanyang taillight, maangas din yung taillight niya. Mukha siyang LED. Or LED talaga to. Di ako sure eh, pero mukha siyang LED. And then yung kanyang signal light is bulb type. Dito ino-open yung ating upuan sa side na to. And then meron tayo rito ang chain cover. Yung ating sprocket dito ay 37. Ayan, sprocket size natin dito. So naka dual head shifter tayo rito. Kanyang side stand, smooth lang din. Gusto ko yung pagka-smooth na ito. Yan. So sana sa mga ganitong motorcycle is maglagay na rin sila ng mga safety features na meron tayong side stand kill switch para dito. Welcome to the new regime. We do what we want, yeah, we do anything. Took everything to extreme, cause we were suppressed when we had big dreams. Yeah, it's a new machine. All our energy coming from caffeine. No pain, morphine. This our world now, we the kings and queens. They're the pure bloods, I'm the hybrid. Okay, para sa kagaya kung 5'2 ang aking height, medyo tingkaya tayo rito. Ayan, kahit naka-boots tayo. Pero all goods. Maganda yung shock, maganda yung turning radius, maganda yung motor, magaan. Maganda yung kanyang foam para sa kanyang upuan. And okay siya. Yung forma niya para sa akin okay na okay to. Pero madali lang din siyang i-center stand kasi napakagaan ng motor eh. Ayos, di ba? So para sa inyo, sulit nga ba itong motorcycle na to? Sa presyo niya, sa specs, sa looks, anong masasabi nyo? Comment nyo nga yan para at least malaman natin kung ano yung mga opinion ng mga gustong bumili na ito. Or yung mga meron ng ganitong motorcycle. Ano yung may comment nyo kung may recommend nyo ba ngayong 2024 itong Smash FI ng Suzuki? Ayos na siya. So ayun na nga mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. I-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw sila yung tatandaan, wala sa brand ng motor ang tatagal yan. Kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Bye-bye. Na-miss ko kayo. Better watch out, or I'll put you in a coffin. You can't stop